Ngayon naungusan na tayo. Domestic trade lamang ito. How much more sa international trade? At yun ang pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. International trade. Kaya hinahamon ni President Donald J. Trump si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang tarifa, challenging not only the Philippines, not only the United States, not only China, not only Mexico, not only Canada, most especially ang ally nito sa Pilipinas, hinahamon ni Donald Trump. Take the opportunity. Positive thinking. Brilliant mind. Pag-uusapan natin yan second hour ng ating Fun Saturday Live. The inside story. Ang lihim na kasaysayan na kailangang matutunan ng mga leader ng mga Pilipino. Hindi lamang ng mga leader, kundi tayong mga Pilipino, especially kayong mga naandyan sa Pilipinas. Kailangan malawak ang kaalaman, malawak ang pag-unawa, at hindi tayo bulag pipi at saka mga benge. Understanding, pag-unawa, and taking advantage, pagsamantala sa ipinagkakaloob na opportunity ng tarifa ni Donald J. Trump ng Amerika. And beware, babala sa pakikipagkalakalan sa Chinese Communist Party. Paalala po natin yan sa ating mga kababayan at sa mga leaders ng bansabayan ko. Susunod na bahagi natin ng ating Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Yan ay paglilingkod natin sa ating mga kababayang mga Pilipino ang ating Public Service. At yan ay magaganap at mangyayari sa magitan ng ating Ugnayan, pakinggan. dito lamang yan sa ating Fun Saturday Live. kasama po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At ito ang ating talakayan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, magandang araw na muli sa lahat ng mga kababayan natin na mga minamahal. Saan man tayo nandoon sa bahagi ng daigdig. Welcome sa ating Insights, second hour ng ating Fun Saturday. Kagaya ng nasabi ko sa aking entrada, mga kababayan, ay hinahamon ni Donald Trump, well, of course, in general, ang lahat ng mga leaders ng bansa sa kanyang tarifa. Huwag kayong makikinig. Do not listen to those people, especially Democrats sa Amerika, na hindi issue ang pinag-uusapan nila, kundi personalidad. Ano man ang gawin ni Donald Trump to these people, sa mga Democrat, very especially, baliwala. Nonsense. Walang saysay. Ano man ang galing tibay ng panukala, if it comes from Donald Trump, it's nothing. Yun ang mga Democrats. Bakit? Sabagat personal ang laban nila kay Donald Trump. Now let us open up our minds. Tayo na hindi naman tayo mga nasa involvement ng politika sa Amerika. Ang atin ay common sense. Ang atin ay logic. Ang atin ay idea. Ang atin ay laman.
ano ang essence, ano ang juice, ano ang katas sa mga issues na pinag-uusapan. Ito pong pinag-uusapan natin ngayon ay ang tarifa na pinaiiral sa kasalukuyan ni Donald Trump. Ano ang lihim na kasaysayan sa likod nito? Especially for us Filipinos, and especially for us living in the Philippines, na ang futuro, ang hinaharap ng ating mga anak, ang nasa sa palad natin at mahalaga. The inside story that Filipinos must realize and understand and take advantage of. Tarifa ni Donald Trump. And of course, ang warning ko personal sa inyo, sa mga kababayan natin, especially kayo mga nandyan sa Pilipinas, beware of the dealings from the Chinese Communist Party. Ito po ay golden opportunity sa mga Pilipino, sa Pilipinas. Kaya ang hamon ng programang ito sa inyong presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may utak ka ba upang tugunan positibo ang paghamon na ito, pag-unawa dito sa tarifa na ito, at ang pag-take advantage, pagsamantala na maging mabunga ito para diyan sa bansang Pilipinas. Natatanging pagkakataon na hindi inuunawa ng mga bulag, mga pipi at saka mga bingi. Let's go to our talking points, mga kababayan kong minamahal. Ano ang dahilan sa issue na ito? Ano ang mga batayan natin sa issue na ito? Paano natin masasamantala na mapitas ang bunga sa ikauunlad ng Pilipinas? Remember, naungusan na tayo, anuman ang tingnan kong mga graft, mga diagrams or whatever, analysis sa ekonomiya ng mga bansa, especially and particularly sa Asia, nasisipayo ako sabagat Pearl of the Orient ang Pilipinas. During the pre-American period sa Pilipinas, kaya interesado ang Amerika sa Pilipinas sabagat ang Pilipinas ay pinakang maunlad na bansa sa Asia, including the mainland China. Talo, nangangayupapa ang mainland China sa Pilipinas even during the Second World War, before the Second World War. Kaya nagka-interes ang Amerika sa Pilipinas. Strategic location, may futuro ang Pilipinas, naandyan ang sentro ng trade and commerce during those periods, ang Pilipinas, pinag-interesan. Kaya lamang after the Second World War, ang mga namuno sa atin ay mga balasubas. Lalong pinalala panahon ni Mr. Marcos Sr. And then pumasok si Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada, and then pumasok na si Rodrigo Duterte. Nagkawindang-windang ang Pilipinas among the poorest sa Asian countries. So ito ang pagkakataon. Sabi ko na nga, unawain natin ang trade tariff ni Donald Trump. Understand the President of the United States tariff. Unpredictable, sabi ng marami. Yes. Bakit? Kung titingnan niyo maigi ang personality ni Donald Trump, a negotiator. A perfect negotiator. Hindi mo alam kung anong patutunguhan ito. You have to deal with the strategy. Tarifa, for example. Ito ang mga sinasabi ng mga dumedefensa sa tarifa ni President Donald Trump. Pakinggan ninyong maiga ang mga tinig nila sabagat hindi ito manggagaling sa atin.
Kaya ako binigyan ng puwang sa programa natin sapagat I understand upon evaluation na may katas, may laman, productive ang mga inihahayag nito na kung pakikinggan lamang na maigi, uunawain ng maigi ng mga brightest of mind, yung mga may laman ng utak, makikita ninyo ang katotohanan sa likod ng mga kataga ng mga tao na ito. Let's start from Steve Miller. Ito ay dating Deputy Chief of Staff ng White House during the old days. Mga tao na kasalamuhan ng mga presidente. Steve Miller. Bakit, sabi niya, itong tariff ni Donald Trump is genius. Yun ang kanyang kataga, genius. Matalino. Itong inilunsad na tarifa ni Donald Trump sa lahat ng mga bansang may negosyo sa Amerika. Pakinggan natin ang tinig ni Steve Miller. Can someone explain to me, we protect and defend South Korea, and in exchange, they steal our automobile industry, they steal our electronics industry. We protect and defend Japan, and in exchange, they close their market to our cars. We protect and defend Canada, and they run up a massive trade deficit with us. We protect and defend all of Europe at a cost of trillions of dollars over time, and what do? They run an over $300 billion trade deficit with the United States. Why should America protect the world, send foreign aid to the world, defend the world, provide for the world, and in exchange, get ripped off by every other country in the world? And what do we have to show for it? The deindustrialization of the heartland, the destruction of the American dream, the eradication of our industrial and manufacturing base that we need for our national security, and the crushing of the American dream. It has to stop, not to mention $36 trillion in debt. Toyota sells 1 million cars in the United States with virtually no tariff barrier. You go to Japan, try to buy an American car. You can't. You can't. They don't allow it. Right? And so it's like, well, wait a minute. What are we doing? You don't have a right to this market. You don't have a right to just shred us. And so as a country, it's happened time after time. Now, the question is, when you reorient things like this and you go to Japan and you say, hey, okay, you know what? You're going to have to pay 25% tariff. Or in Japan's case, my guess is you're going to see more factories built in this country from Toyota. Right. That's what you're going to see. And you go to Michigan, there are plenty of factories that are either empty or running under capacity. Ang tawag riyan, unfair trade practices. Yung imbalance sa import at sa export. Napakinggan ninyo si Steve Miller. Ang Amerika, sabi ko nga sa asawa ko the other day, naglalakad kami. Sabi ko, tingnan mo na yung mga coaching nakaparada on both sides ng kalsada. Nakalagay Nissan, Toyota, Mazda, and then Mercedes, and then kung ano-ano pa. Hyundai. Lahat ng mga ito gawa sa Japan, sa Asia, sa Europa. Iisa lamang ang kotse roon na made in America na nakita kong nakaparada. Everyone else of the cars made abroad. Iisa lamang nakita kong made in America. Lincoln Navigator. Lincoln Navigator. Gawa ng Ford. Gawa sa Amerika. Bakit nagkaganon? Dito lamang makikita mo na yung unfair trade. Isang kalsada. 200 kotse ang nakaparada. Puro Japan, Korea, Taiwan, Europe. Isa lamang ang made in America. Nag-iisang tangi, malaki. Lincoln Navigator. All the rest, wala. Bakit? Unfair trade practices. Napakinggan ninyo yung kanyang tinig. Punta ka sa Japan, bagaman walang batas na nagbabawal na magbenta roon ng American car,
Pero walang American car doon. Bakit? Yung mismo mga negosyante nagmamanipula. Huwag kayong bibili ng Made in America. May mga kotse tayong Made in Japan. And warning sa Pilipinas, babala sa Pilipinas. Babala sa Pilipinas. Please, ang Pilipinas saklob ng China. Pag-uusapan natin yan mamaya mga kababayan ko, sabagat ang hanap buhay, ang trade ay isang instrumento ng digmaan. Ano ang sabi ng Democrat? Ito'y pusakal na Democrat, ha? Na ngayon ay nagising ng kaluluwa ni Donald Trump, etong si Batya Bungar Sargon. Again, may kaugnayan dito sa unfair trade practices. Pakinggan natin maigi. Ang mga binibigay kong halimbawa sa inyo ay mga rason ni Donald Trump kung bakit kailangan ng tarifa sa labas ng mga ka-negosyong mga bansa. Products coming to the United States. Democrat ito, ha? Pusakal na Democrat, ngayon ay nagising siya. Dati bulag, pipi at saka bingi. Batya Bungar Sargon. Unfair trade practices in America. What I find so frustrating about the conversation around tariffs is that we all agree on the problem. We all agree that the deindustrialization of America led to the downward mobility of the American working class, deaths of despair, people working multiple jobs and not being able to afford the American dream. We all agree that it is deeply unfair for the American middle class to be bearing the burden of unfair tariffs from other countries. We all agree that it is great for the president to have leverage in order to demand reasonable things like that country stop allowing fentanyl to murder 100,000 Americans every year and that Mexico do its part to police its own border. And yet when somebody has the courage to show up and say to Wall Street, screw you, I'm waging class warfare on behalf of the American working class, and you elites in Wall Street, you do what you need to do because I'm not going to stop fighting for the American working class. Suddenly everybody is sitting around going, oh no, the stock market. Yeah, the stock market looks like that because the rich are punishing Trump for siding with the neglected and humiliated American working class over them. We have already seen these tariffs work, Pierce. The number of people crossing the southern border is at zero. Fentanyl is at record lows for the last 10 years. We have already seen $1.2 trillion in manufacturing invested in this country since January 21st. So they have already worked. Now, how long is Wall Street going to keep trying to punish this president for standing the American working class? I don't know, but I can tell you that the view from the street is people cannot believe that there is a president who is working for them, who is putting them first and telling Wall Street to go screw itself. Wall Street, which picked the Democrats for the last 3 election cycles in a row. That's what the real story is here. About Canada, a lot of people are asking, why Canada? We love Canada. Canada are our friends. Why wage this tariff war on Canada? And of course, the answer is simple. Canada and Mexico are the back door to the American economy because we have this trade deal with them, the USMCA. If Canada and Mexico do not match our tariffs on China, China simply builds car manufacturing plants in Canada and in Mexico, which they have already done, and they use that in order to get tariff-free cars into the American market, which is exactly what President Trump is trying to get away from. So what he wants from them is for them to close that back door. And mabanggit ko lamang itong Canada, no, ha? Tingnan ninyo mga kababayan, sabi nga nitong si Batya, ang Canada ginagamit na kasangkapan ngayon ng China para ipasok yung mga produkto ng China para maiwasan yung tarifa through Canada and from Canada to the United States. Ano ang katotohanan ng relasyon ng Amerika at saka ng Canada? Pakinggan ninyong maigi ito. Ito yung mga facts. Lahat ng mga bagay na napapakinggan ninyo sa akin dito ay mga galing sa mga dokumento. Hindi ito hausyaw, hindi ito galing sa panaginip. Ang mga ito ay hard copy. 5 billion cubic feet of natural gas.
galing sa Canada, ine-exporta sa Amerika. Sa madaling sabi, may negosyo ang Canada sa Amerika, halos walang buwis ito. 40% ng mga refinadong mga produkto na galing sa Canada, iniimporta patungo sa Amerika. 50% ng pangangailangan sa pagkain ng Canada galing sa Amerika. 86% ng mga turista sa Canada galing sa Amerika. 20% ng elektrisidad ng Canada supplied by America. Langis na pangangailangan ng Canada sa kanilang mga kotse, 100% galing sa Amerika. So, bakit itong pamunuan ng Canada magagalit dito kay Donald Trump na ang gusto lang naman ni Donald Trump maging patas ang buwis? Yung iniimporta ng Canada sa Amerika, gagaparanggot ang buwis. 1% ang pataw ng Amerika, 1%, 2%, 3%, depende sa produkto. Ang pinapataw ng Canada sa produktong galing sa Amerika, triple. 20%, 15%. Nasaan ang fair trade practice dito? The same is true with Mexico. Nabanggit nitong si, anong pangalan niya? Batya, nabanggit niya ang Mexico. 20% ng, sandali, tinitingnan ko lang itong aking figure. 78% ng export ng Mexico, 78% ng mga produkto ng Mexico ibinibenta sa kanilang labas. 78% dito binibili ng Amerika. From Canada yan, 2024 record. Samantalang ang Mexico, pinipili nito ang iimportang bagay galing sa Amerika, which is only equivalent to 35%. 78% ang binibili ng Amerika sa Mexico. Ang Mexico ayaw bumili ng mga produktong galing sa Amerika, at kung nakakabili man, umaabot lamang ito ng 35%, kalahati. Saan ang trade balance dito? Now, ito yung labas ng Pilipinas. Mga kababayan kong minamahal, kaya nga ba't sabi ko hinahamon ni Donald Trump ang inyong Presidente Bongbong Marcos? Ang mga binibigay kong example dito ay mga example ng deals ng Amerika sa mga bansang katabi nito. Beware of China, bayan kong minamahal. Kaya ang hamon ni Trump kay Marcos, samantalahin ang opportunity na ito. 17% going down. Going down. Samantalahin ang pagkakataon na ito. Dapat nating unawain si Donald Trump sa kanyang negotiating power, hindi sa kanyang personality. Diyan maraming natuturn down, natuturn off sa karakter ni Donald Trump. Pero sa isang may utak na leader ng bansa, sabi nga ng maraming mga presidente dito, maging yung pinuno ng Saudi Arabia, do not listen to Donald Trump's talks. You should understand the result of that talk. O, Saudi Arabia, understanding Donald Trump. Siguro sabihin ng ating mga kababayan, mga Pilipino, pakialam natin dyan ang ating problema dito sa Pilipinas. Wait a minute. Mayalaman ng konti. Ano ang relevance, anong kahalagahan, anong koneksyon ng mga pinag-uusapan natin dito sa kalagayan ng Pilipinas? Sino ang mga dapat nating tingnan? Hindi ba tayo kapares ng Amerika sa eksperyensya sa unfair trade negotiations? Hindi ba pareho
So, kailangan matuto tayo ng leksyon dito. Ano ang sabi ni Chris Salcedo? Ito ay isang batikang commentator dito sa broadcast sa Amerika, both mainstream and online. Ano ang sabi niya? Na may kaugnayan sa China. Pakinggan ninyo maigi, bayang kong minamahal. Sapagkat ang China ang numero unong nambibiktima diyan sa Pilipinas. Ang focus ng ating usapan ngayon, Pilipinas. Binibigay ko lamang sa inyo mga halimbawa dito sa Amerika sapagkat ito ay closely related. Masyadong masikip ang diferensya nito sa Pilipinas, magkapareho ang kalagayan natin. Ang kalaban lang natin diyan sa Pilipinas ay ang China. Ano ang sabi ni Chris Salcedo? Sabi niya, itong mga Democrats kasi dito sa Amerika, again, para ito yung mga Dutertards dyan sa Pilipinas, at saka yung mga maisog, at saka yung mga Hareroke dyan sa Pilipinas, at mga Duterte dyan sa Pilipinas. Parang Democrat yan dito sa Amerika. Ano ang sabi ni Chris Salcedo? Sabi niya, itong mga Democrats kasi, wala silang nakikitang kagandahan kay Donald Trump. Sa kanila, ang mga issues ay irrelevant. Ang mga ginagawa ni Donald Trump, baliwala sa kanila. Sisiw. Hindi nila nakikita. Bulag, pipi, bingi. The only thing that they know, itong mga Democrats, sabi ni Chris Salcedo, ang alam lang nila, galit sila kay Donald Trump. Walang pakialam sila sa magagandang ginagawa nito. Ang alam nila, kailangang bumagsak si Donald Trump. Etong nakalipas na, I don't know, Friday yata itong programa ni Chris Salcedo. Ito ang kanyang mga sinabi. Pakinggan natin at ibabahagi ko sa inyo. And remember, this has something to do with China. At ang China ang numero uno na nang aapi diyan sa Pilipinas, kasangkot nila ang mga Chinoy na ang kapitalisasyon ay galing sa gobyerno ng Chinese Communist Party. You listen to this, sabagat ito po ay hindi malayo ang issue diyan sa Pilipinas. Pakinggan natin, Chris Salcedo. In response to Trump's tariffs, the nation of Vietnam has said they will bring their tariffs on American goods down to 0. Cambodia has pledged to drop their tariffs from 35% to a much more friendly 5%. Israel has said they will go down to 0. But not all nations are responding like this. The repressive, genocidal, racist, and communist government of China has said they will retaliate against the United States by imposing a tariff on American goods to the tune of 34%. This will require, of course, that the United States, under our new reciprocal tariff policy, to raise tariffs on China to match, increasing the cost of the cheap garbage they continually flood our country with. It's my hope that China keeps on raising their tariffs, forcing the United States to do the same. Why? China is doing my job for me. I have pushed for the decoupling from the communists for years. As I have told you, every dollar we send to China is turned into a bullet and a bomb to kill Americans in the future. As China raises tariffs and we respond, China will price themselves right out of the American market. So I say, thank you, Xi Jinping. Let the decoupling commence. As for the America Last Democrats, they are decrying Trump's tariff regimen, but they aren't doing it because they mean it, only because the current Democrat Party hates Trump and our country. We've tried the America Last way for decades. We can no longer support ourselves and the world because our politicians, frankly, have bankrupted us from within. Foreign nations have been eating our lunch because so many in our own government have been getting rich for selling us out. Yes, there will be some turmoil as we pivot the world economy from one that has been screwing over the United States for over half a century to one that treats us fairly. I'm willing to give President Trump a shot because sticking with those who brought us to near economic collapse, well, they're already proven failures. We should suffer no longer because of them. Thank you. Yan ang tinig po ni, let me see, anong pangalan nga nito?
Yan ang tinig ni Chris Salcedo, isa itong batikang commentator and analyst dito sa Washington, D.C. In fact, maging si Chuck Schumer, numero 1 pusakal na Democrat, Chuck Schumer mismo. Nakuha natin itong audio na ito sa isang konferensya na kanyang dinaluhan na siya ang isa sa mga speakers. Siguro masakit sa lalamunan niyang mabanggit, pero ito ang kanyang mga kataga na binitawan. Democrat na pusakal, Chuck Schumer. Pakinggan natin ang kanyang mga binitawang kataga sa tarifa ni Donald Trump. Look, I think the president's doing the right thing. China has been taking advantage of us for two decades. They're stealing our intellectual property, which means stealing our good-paying jobs. And I, frankly, am closer on this issue, not on many, but on this issue with President Trump than I was with Presidents Bush or Obama, because they did nothing to tell China off. Now, China, of course, will respond. But if they know we're strong and we're not going to back off, they will back off. They have far more to lose than we do. They have a $300 billion trade surplus with us. Thank you, Mr. Chuck Schumer. Pusakal na Democrat. Thank you. Maraming salamat. Diyos mabalos, Mr. Chuck Schumer. Now, last Saturday, nabanggit ko sa inyo na maraming mga bansa, at that time ay 50 mahigit na mga bansa, ang ngayon ay binigyan na ng mga kaluwagan ni Donald Trump sa kanila mga negotiations na ipinasok sa Amerika. Ngayon ay 79 countries ang kasalukuyan nakikipag-negotiate ngayon ng tariff with the United States sa kanilang mga business dealings, imports and exports. Ngayon ay we are hoping na magiging balanse na. In fact, ang target ni Donald Trump ay zero tariff. Walang buwis sa anumang produkto na ipapasok sa Amerika basta on condition na ang produkto ng Amerika sa kanilang mga bansa wala ring tarifa. That is, at the end of the day, sabi nga, yun ang balak, ang plano, master plan ni Donald Trump. Kaya nga ba't sabi ko Mr. Marcos, siguro kung si Leni Robredo pa ang presidente riyan, ekonomista ito makikita niya maliwanag pa sa sikat ng araw combined sa sikat ng buwan. Maliwanag ang mensahe. Zero tariff. Imagine kung ito sa Pilipinas. Okay, American product, come in to the Philippines. Tayo naman mga Pilipino, mahilig tayo sa mga declass na mga brand. Yeah? Name brands natin. Tingnan ninyo yung anak ni Rodrigo Duterte dito kay Hanilet. Yung simula sa sapatos niya hanggang sa hikaw, hanggang singsing, milyong piso ang halaga. Mahilig tayo sa name brand Anak yan ng iyong dating presidente na ang pinalalabas ng mga propaganda, kumakain sa plato na ang laman ng plato ay tuyo o kaya sardinas, pero yung kanyang anak kay Hanalet, tingnan ninyo, pagmasdan ninyong maigi kung marunong kayo ng mga branding ng mga products na nakasimula sa bag ng kanyang anak. Milyon ang halaga, Philippine money. Yung kanyang kwentas, yung kanyang singsing, yung kanyang Ray-Ban, yung kanyang salamin, libo ang halaga. Mahilig tayo sa name brand. Kaya pag itong plano ni Donald Trump na zero tariff, provided yung mga produkto ng Amerika papunta sa kanilang mga bansa ay zero tariff din. Maluwag. Yayaman ng mga Pilipino riyan. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ko sinabing ganyan. More investments. More investments. Ngayon ang Amerika ay nagtatampisaw sa magagandang mga produkto, 79 countries, liban sa China. Sa bakatan China, ever since ay hindi naman talaga patas kung lumaban Tingnan ninyo itong record ng China at you listen. Kayo po ang mga negosyante riyan sa Pilipinas,
na broad-minded, malawak ang kaisipan. Liban na lang doon sa nakatali talaga sa Chinese Communist Party sapagkat ang kanilang mga finances, ang kanilang mga kapital sa kanilang mga negosyo sa pagtayo ng mga gusali riyan sa Pilipinas, nagtataas ang mga condominium, ay partially financed by the Chinese Communist Party. Pero doon sa mga negosyong mga dugong Pilipino na nais magkaroon ng malawak na kalakalan, here is your opportunity to open up Philippine products to the American market. China, hanggang mapipiga kayo riyan, pipigain kayo. Maging ang Amerika, hindi nila pinaligtas. Tingnan nyo itong mga records dito nakuha ko. Deals with the United States by Communist China. 2024, noong nakalipas na taon, ang import ng Amerika galing sa China umaabot ng 450 billion, nire-round off ko na lamang. US import from China, yung mga pumapasok dito sa Amerika na galing sa China, 450 billion na halaga. Ang iniimporta ng China, produktong Amerika, galing sa Amerika, umaabot lamang ng 144 billion. Halos 1/3 ng produkto lamang na galing sa Amerika ang nakapapasok sa China. Nasa saan ang logic nito? Isipin mo 1.4 billion ang mga mamamayan ng China as against 390 million na mga Amerikano. In terms of consumption, mas malaking consumer ang China. Bakit ang tinatanggap ng China na import galing sa Amerika 144 billion lamang? Unfair trade practices. May deficit itong almost 300 billion deficit. Meaning to say, pagkakaiba ng halaga ng total na gastos sa import at saka sa export. Nalulugi ang Amerika, sa madalit sabi, ng halos ay 3 bilyong dolyar sa pakikipagnegosyo nito, pakikipagkalakalan sa China. Yan ay nung nakalipas na taon. Now, hindi lamang sa Amerika, tingnan ninyo, to the world, sa buong daigdig, ang China ay nakikipagkalakalan sa ibang mga bansa kasama ang Pilipinas. Ang total na kalakalan nito noong nakalipas na taon, 2024, 3 trillion, 3 trillion ang halaga ng kalakal ng China sa iba't ibang mga bansa sa daigdig. Magkakaano naman ang halaga ng kalakal ng China na binabayaran sa mga iniimporta nito buhat sa iba't ibang mga bansa? 1 trillion lamang. Ano ang deficit? Ano ang diferensya? Sa madalit sabi, kita ito ng China buhat sa bulsa ng mga nakikipagkalakal sa kanila. 2 trillion. 2 trillion ang kinikita ng China sa kalakalan nito sa ibang mga bansa. Hindi yan profit. Mga buwis ang pinag-uusapan natin dito. Mga buwis. Yun ang pagkakaiba ng kalakal ng China sa mga bansa na kanilang mga kanegosyo. Now, Pilipinas. Dito tayo ngayon sa ating bansang tinubuan. Tandaan ninyo mga kababayan na ipahaabot na natin kung gaano ka balasubas ang China sa kanilang pakikipagkalakalan sa ibang mga bansa. Hindi exception dito ang Amerika. That's why si Donald Trump ay inaayos ito para maging patas ang laban. Masisisi ko rin dito ang Amerika, si Carter, si Clinton, sila ang mga nagbukas ng pintuan sa China para makipagkalakalan sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng World Trade Organization. Ano ang sabi ng World Trade Organization? Simula nang tanggapin ito sa kanilang kanlungan,
ang Chinese Communist Party. Ano ang sabi ng samahan, organisasyon ng mga nangangalakal sa buong daigdig mga bansa, kabilang sa World Trade Organization? Ano ang record? Ito'y dokumentado, ha? Record mismo ito ng World Trade Organization sa behavior sa aktuasyones ng Chinese Communist Party. Number 1, ilan lamang ito? Hindi ko nalalahatin sapagat nais kong i-focus ang atensyon ninyo sa kalakalan ng Pilipinas, sa Amerika at saka sa China. Dito tayo sa World Trade. Sabagat ang Pilipinas kasama rito. Ano ang mga ginagawa ng China sa World Trade Organization? Ito, babasahin ko ito, yung heading mismo nila. China's record on complying with the World Trade Organization rules is breaking or evading every rule to achieve the industrial policy goals of China. Lahat ng mga batas ng World Trade Organization hindi sinusunod ng Chinese Communist Party. Lahat ng ginagawa nito para sa advantage nila, paglamang ng Chinese Communist Party sa kanyang mga kahanap buhay, notwithstanding kasama ang mga miyembro ng World Trade Organization. Number 1, forced technology transfer. Ano itong forced technology? Puwersahan na pagsasali ng teknolohiya. Kung ikaw maghahanap buhay, gusto mo magtayo ng factory sa China, ang isa sa mga kondisyones dito, yung mga technologies, yung knowledge kung paano mo gagawin ang produkto mo sa itatayong factory sa China, kailangan tangan-tangan namin ng blueprint. Kami, na miyembro ng Chinese Communist Party, merong kami na tala ng dokumento kung paano ninyo gagawin ang mga produkto na yan. Yun. Forced technology transfer. Intellectual property protection. Wala na yan sa China. Intellectual property. Ngayon lamang, kagabi, the other day, every day, na itong nakalipas na ilang linggo, tingnan ninyo sa Facebook. Mga relo, ang mga team rin ito ay patik. Naandyan yung Omega. Naandyan yung number 1 nilang ginagawa. Ang Rolex. Pinangangalandakan nila. Ito ay produkto ng China. Ito ay Rolex. Ang mekanismo nito lahat gawa sa China pero mas magaling pa sa Rolex. Pero Rolex everything, ang relo, ha? Hantaran. Intellectual property. Walang proteksyon sa China. Naglagay ka ng sub-factory sa China, kotse, jewelry, produkto, pagkain, etc. Kailangan ibigay mo sa kanila yung mga technical aspects nito. Gagawin din nila. O kaya, in the case of Rolex at mga relo, reverse engineering ang tawag riyan. Kakalasin nila isa-isa yung relo. Violation yan. Kakalasin nila yung relo, for example, Rolex. Isa-isa, reverse engineering. Tapos yung bawat pyesa na yan ay ima-manufacture nila. Of course, poor quality. Pero pati logo, pati mukha nito ng relo, Rolex. Pero gawa sa China. Yan ang intellectual property. Walang protection. And of course, yung napag-usapan nating trade and balance. Pag nanakaw ng kita, trade and balance. Pinag-usapan natin ever since sa issue na ito. Ngayong segment na ito ng Sabado. Kasama na riyan yung counterfeiting, kagaya ng sinabi ko. Ang tawag nila riyan ay replica. And then kasama na riyan yung retaliatory tariff. Na iyan ang numero 1 gustong ayusin ni Donald Trump sa China.
Nakita ninyo, ang China nagpataw din ng kanyang magkano yon? 140% tariff. Nung ang Amerika ay magpataw ng 145. Nakikipaglaban. Kaya lamang, sa isang segment ng ating palatuntunan na ito ay iisa-isa natin ang ngayon nangyayari sa loob ng China. Kung may panahon tayo sa ikatlong pagkakataon, titingnan natin ang mga nangyayari sa ekonomiya sa China at ang negosyo sa China. Retaliatory tariff. And of course, ang transparency wala sa kanila. Pinakang sikretong bansa sa daigdig ang China. Wala kang makikitang transparency rito. Kaya kung ano man ang pandarayan nito ay hindi mo malalaman. At diyan ngayon ang pag-uusapan natin mga kababayan ko. Ang epekto nito diyan sa Pilipinas. Sabi ko na nga, ang hamon ni Donald Trump sa Pilipinas ay matindi. Ang hamon niya kay Bongbong Marcos, read between the lines. Sabagat kung ano ang mga nangyayari sa daigdig, malaking epekto diyan sa Pilipinas. Huwag tayong sasandal sa China sabagat diyan tayo magkakamaling matindi. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas halos ay invaded, sinakop na ng China sa halos lahat ng aspekto ng buhay ng gobyerno ng Pilipinas. Ang Pilipinas, nakita naman ninyo, kung nagtuloy-tuloy pa ang pag-upo ni Rodrigo Duterte sa pwesto, malamang na province of China na ang Pilipinas ngayon. Salamat na lamang at sa isang magandang hakbang ni Bongbong Marcos, nakakalas tayo sa province of China. Pero nakikita naman ninyo ngayon kung gaano ka-agresibo ang China sa kanilang mga kilusan sa loob ng Pilipinas. Salamat at ang isa sa mga instrumento ng China, ang Pogo, ay nakalas na natin. Nakikita naman natin sa mga periodiko ang mga bagay na kaugpong ang pangalan ng Chinese Communist Party sa mga operasyon na unti-unting nakakalas diyan sa bansa. Mga criminal activities na hindi malayong kaakibat nito ang puwersa ng China. Nakita naman ninyo yung mga bomb making diyan sa Bulacan na na-discover the other day. Hindi malayo na ang operasyon na ito ay may kaakibat ng koneksyon sa Chinese Communist Party. So ang Pilipinas ngayon mga kababayan ay nakaharap ang panganib sa kamay ng Chinese Communist Party. Not only sa larangan ng physical presence diyan sa Pilipinas ng mga PLA, sa tulong ng mga Manchurians diyan, sa mga pakikipag-ugnayan nila sa mga political parties riyan, kagaya ng PDP Laban, na nagpirma ng kasunduan with Chinese Communist Party noong 2018 na magsasama sa hirap at ginhawa. May financial support sa mga political movements at campaigns nila, kasama ang kanilang propaganda amang maisog. Ang Pilipinas ay naharap sa panganib sa kamay ng Beijing. Ang isang bagay na pinangangambahan ko riyan ng economic coercion ng China sa Pilipinas. Bakit natin nasabi? Economic coercion. Ang pagsakal sa leeg ng mga Pilipino ng kamay na minamanipula ng Chinese Communist Party. Bakit? Tandaan ninyo, balikan natin ang istorya sa Amerika. Ang purpose sa tarifa ni Donald Trump ang trade imbalance. Hindi pantay nakita sa pakikipagkalakalan sa China. Ang Pilipinas ay hindi po malayo rito. In fact, ang Pilipinas ang isa sa mga sinasakal ng China sa trade imbalances nito. Ano ang iniwan ni Donald Trump, ni Rodrigo Duterte kay Bongbong Marcos Jr. sa larangan ng ekonomiya?
Kaya dito namimiss ko si Robredo eh. Gawa ng magaling ito sa ekonomiya, liban pa sa legal aspect ng economy, ekonomista itong si Robredo eh. Kaya nga ba't sabi ko kanina, ang challenge ni Donald Trump kay Bongbong Marcos, samantalahin ang issue ng tarifa sa baka dyan magiging bilyonaryo, trilyonaryo ang Pilipinas. Kung alam ni Bongbong Marcos na patakbuhin ang bansa. 2022, trade deficit ng Pilipinas with China. 2022, ang Pilipinas ay merong malayong pagkalugi sa kamay ng China sa halagang 11 billion US dollars in 2022 alone. 11 billion. Bakit? Ang China ay nag-eexporta sa Pilipinas ng mga produkto simula sa mga panghugas ng inyong mga kamay, pampunas ng inyong puwet at kung ano pa. Hanggang sa mga laruan ng mga bata, ang Pilipinas ay binabaha ng mga produktong low quality galing sa China. To the tune of 30 million. Nira-round up ko na lamang. 2022, ang Pilipinas nag-iimporta galing sa China ng lahat na halos ng pangangailangan natin. Kasama na yung binili ko na kitchen faucet na hindi pa kami nakauupo dito sa Amerika. Pag uwi namin dito, sabi ng kapatid ni Mrs. Kuya Ferrell, si Rana, yung binili mong faucet, maganda ang itsura. Pero hindi pa kami nakalalapag dito. Wala pang 2 buwang nabili ko. 3 buwang kaming nadyan. Hindi pa kami nakauupo rito. Tumawag kapatid ni Mrs. Kuya Ferrell, si Rana, yung faucet, made in China. Dealings with China from the Philippines umabot ng 30 billion US dollars. Magkakaano naman ang inimporta ng China from the Philippines? Umabot lamang ito ng 19 billion as against 29 billion. May diferensyang 11 million. Ni-round off ko na lamang kasi. 11 billion ang lugi ng Pilipinas sa kalakalan with China. 11 billion dollar yan, 2022. And then 2023, iniwan ito ni Rodrigo Duterte na kalakalan sa China na may pangako pa si Xi Jinping na gagawa kami ng mga produkto pa utangin namin ng Pilipinas, hindi nangyari. Salamat. At hindi nangyari. 2023, ang Pilipinas ay nag-e-exporta ng mga produkto sa China sa halagang 11 billion dollars. Lahat na ng klaseng goods. Again, ang China nagbenta ng mga produkto sa Pilipinas to the tune of 18 billion. 18 billion as against let me see, sandali, ha? No, mali. Ang China nag-e-exporta sa Pilipinas ng another 30 billion. The same doon sa nakalipas na 2022. Ang Pilipinas nag-e-exporta naman sa China 11 billion. So almost the same. Ang lugi ng Pilipinas 18 billion. 18 billion ang nalugi sa Pilipinas sa negosyo nito sa China noong 2023. Marami pang iba rito mga kababayan. Kung tinitingnan ko ang oras, hindi natin mauubos ito eh. So ang akin lamang dito na naisipaabot, marami pa eh. Marami pa. Recent data, 2025. Ngayon na ito ang Pilipinas, trade deficit nito sa loob ng 3 buwan pa lamang. January, February, and March. Ngayong taon lamang na ito, 2025. Lugi na ang Pilipinas kaagad ng almost 3.5 billion sa kalakalan with China. Yung mga ibang mga produkto pa na dating kalakal ng Pilipinas sa China, tinigil. Ang mga kinukuha lamang nito yung mga wala sa kanila.
Kagaya ng mga gamit nila sa manufacture ng kung ano-ano. Mga mineral, natural resources ng Pilipinas. Bakit tayo makikipag-deal ng natural resources sa China na malaki ang agwat ng balanse ng import at saka ng export? Kaya sabi ni Donald Trump, Philippines, this is your opportunity to have a deal, equal benefit deal between your country and mine. Amerika. Kaya nga ba't sabi ko, kung may utak si Bongbong Marcos, ito na ang pagkakataon. Hindi ako nagsasabi na dahilan sa ang inyong trade advisor dyan ay Chinese. Baka hindi niya samantalahin ito. Baka mas makiling sa kanya ang China. Chinese yung kanyang mga economic advisors dyan ni Bongbong Marcos. Chinese. Pero kung may pagmamahal sa bayan, ito na ang pagkakataon. The invitation is open from Donald Trump, Mr. Bongbong Marcos. Take this golden opportunity to deal with us. 0 to 0 tariff. Ano ang sabi ni Marcos? Asan ba yung asan ba dito? There you are. Ano ang sabi ng Amerika diyan sa Pilipinas? Pakinggan natin sandali ito. George Barcelon, chairman ng Philippine Chamber of Commerce. Pakinggan natin sandali ito. Masuportahan ang argumento natin. It is time for the Philippines to open up your eyes, your nose, your ears, your mouth, and face a good reality, the golden opportunity being offered by the United States. Pakinggan natin si George Barcelon. The pronouncement of just a couple of days of President Trump regarding the reciprocating tariff across the broad class of countries has brought a lot of uncertainty. All countries that are exporting to the U.S., they are quite concerned the impact of all of this tariff imposition. Tariff position will have a long-term effect. Then our country will be also be attractive for foreign direct investment or FDI. So, but again, it will have to be determined that there will be no serious changes. The relocating of factories out of China will continue. And possibly now with the Japan imposed for 34%, that might also add some impetus for them to relocate. And definitely Philippines is an attractive country. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan ko. Ang tinig na ito ay galing kay Mr. Frederick Go. Ito ay Secretary of Commerce ng Pilipinas. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin at mamaya ng konti ang galing dito sa Amerika. Let's listen. Imbis na kabahan sa banta ng panibagong trade war, hinikayat ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go ang mga investor na mamuhunan na sa Pilipinas bilang isa sa may pinakamababang taripa sa rehiyon. For me, I think my point of view is this is a reality. If you want to keep being in denial, it's up to everybody. That's right. To me, this is an opportunity to attract investments. Kabilang sa mga bansang kinumpara ni Go ay ang China, Vietnam, Thailand, Indonesia, Taiwan, South Korea at Japan. Sa halip na magpatupad ng countermeasure, mas nainamaan niya na samantalahin ng Pilipinas ang pagkakataon para makahakot ng mas maraming negosyong tinamaan ng mataas na taripa na ilipat ang kanilang produksyon dito, lalo na't mas pinalawig ang insentibong nakukuha sa Create More Act ng Marcos administration. I think if the Asian countries that have higher tariffs would set up manufacturing facilities in the Philippines, that would be music to our ears. No? Wow. That's exactly why we have Create More. That's exactly why we put in all these incentives in the Create More Act, no? to attract them to come to the Philippines. And now they have an added reason, apart from our fiscal incentives that we provide them.
Sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na meron o walang trade policy, poprotektahan nito ang purchasing power ng mga Pilipino. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Thank you, Sue. Ala na tayong oras, pero ito pakinggan ninyong maigi ito mga kababayan ko. Sabi ko na nga, ang Amerika ay hinahamon ng Pilipinas. Buksan ang isip, ang talino ninyo sa pakikipagkalakalan, the most important as a leader of a country. Hinahamon ni Donald Trump ang liderato ng Pilipinas. Pagkakataon na ito na ang ating economic delegation pumunta sa Amerika, makipagkasundo 0 to 0 tariff. Sabagat dyan ang kailangan ng Pilipinas na muling pukawin ang hanap buhay ng Pilipinas. Kailangan lamang natin dyan sa Pilipinas mga inhinyero na may utak at ginagamit ito. Sabagat ang kailangan natin dyan sa Pilipinas, manufacturing and agriculture. Lahat ng dalawang itong bagay, kailangan ang sufisyente, maayos, efisyente na uri ng transportasyon. Mga barko, mga eroplano, mga kalsada at perukaril o daambakal. Transportation. I-focus natin dito, palawakin ang mga kalsada sa baka dyan nakasalalay ang mga agricultural and manufacturing products na makarating sa mga merkado sa daigdig. And of course, ang natural supply na yaman ng bansa. Natural supply, natural richness ng bansa. Pakinggan ninyo ito sabagat ito ang panawagan diyan sa Pilipinas, sa inyong gobyerno ng mga matatalino na mga investors dito sa Amerika. There's a Southeast Asian country sitting on over $26 trillion worth of oil, yet it barely produces any. This is the reality of the Philippines, a nation that's taken a completely different route from its neighbors. While countries like Indonesia and Malaysia have built their economies around oil and gas, the Philippines has managed to grow without it. In fact, it has the least developed oil sector among the 6 major ASEAN nations, producing only about 9,650 barrels per day, while consuming a massive 429,000 barrels daily, making it Southeast Asia's biggest oil importer. So, why is a country sitting on such insane wealth not cashing in? That's the billion-dollar question. Beneath its waters lies an energy jackpot that could rewrite the country's future. The Reed Bank and Mischief Reef in the Spratly Islands hold a massive portion of these untapped reserves. A joint report from the U.S. Geological Survey estimates the Spratlys alone contain 17.1 billion barrels of oil. And now, new discoveries in the Celebes Sea, specifically in the Usulu region, may push the total value even higher than the $26.3 trillion estimate already on the table. To give you perspective, Kuwait, one of the top oil-producing giants on Earth, has around 13 billion barrels. That means the Philippines could be sitting on more oil than some of the world's biggest energy powerhouses. This kind of hidden wealth has the potential to completely transform the nation's economy, reduce its dependency on fuel imports, and lift millions out of poverty. Imagine the possibilities if gas prices finally stopped rising, and the country became an exporter instead of an importer. And change may already be knocking. Yan ang mensahe ng Amerika diyan sa Pilipinas. Estapuera natin ang mga investors galing sa China. Maiwasan natin ang trade imbalance at ang pagsasamantala. Sana ang programang itong mga kababayan kong minamahal ngayong araw na ito ng Sabado, bago ang palaspas bukas, makapagbukas ng isipan ng ating mga kababayan. Kalampagin natin din ang mga namumuno sa bansa natin
na sana ay magising tayo sa katotohanan. At sa mga kababayan natin na mga nagdarahop, naghihirap, huwag nating ipagkanulo ang ating bansa sa isang salop na bigas at 3 lata ng sardinas. Ang hinaharap ng bansa nasa sa kamay ninyo, especially ng ating mga kabataan. Gising tayo. Alisin natin ang mga busal sa ating mga bibig, sa ating mga ilong, sa ating mga tenga. Imulat natin ang ating mga mata. Yan ang ating kuro-kuro, ang ating opinyon dito sa ating Inside. Inside, kuro-kuro, opinyon, and Saturday Live. Kasama po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Galing sa aking puso patungo sa inyong puso ko sa bayan ko. Sa bakatang tinig ko ay tinig ninyo bayan ko. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Paglilingkod natin sa ating mga kababayang Pilipino. Public service. Ugnayan, pakinggan. Thank you. Salamat.